kinwestiyon po ni Navotas Congressman Toby Tiangco si Secretary Rojas. Yung tungkol yan po, yung kanina sa pagdinig, ukol po yan dun sa mahigit 100 milyong pisong hinihinging budget para sa isang taon para sa departamento ni Rojas, ang DILG. Ito ang tanong ni Tiangco, saklaw pa rin po ba ng kapangyarihan ng DILG ang pagbibigay ng pabahay at ng supply na malinis na tubig? Nakatutok si Sherian Torres. Kinumpronta ni Navotas Representative Toby Tiangco si DILG Secretary Rojas tungkol sa ilang terms na nakapaloob sa 135.4 billion pesos na proposed 2014 budget ng DILG. Partikular ang proyekto para sa pabahay sa mahihirap at pagbibigay ng malinis na tubig inumin sa mga komunidad. Ano raw ba ang mandato ng DILG para gawin ito? You are governed, your responsibilities, authority is governed by RA 6975, the DILG Act of 1990. Can you please cite a specific provision that gives you the authority to implement this housing project? I will look up the Republic Act, Mr. Chairman. Mr. Chairman, how can I... Okay, I'm willing to wait. Well, we will have to because this document is not readily available. Ayon kay Tiangco, base sa Presidential Decree 757 na bumuo sa National Housing Authority o NHA, ito lang daw ang may kapangyarihan na tugunan ng housing program ng gobyerno. The National Housing Authority shall be the sole government agency engaged in direct shelter production. Sole. Memorandum Order 57 directed the Secretary of Interior and Local Government to immediately spearhead the transfer of informal settler families. Umiiral din po yung administrative code na nagmumula sa saligang batas ng ating bansa. The President shall have control of all the executive departments, bureaus, and offices. Agree, Mr. Secretary. Pero this presidential decree is still valid. Presidential Decree 757 has not been repealed. Sa tingin ko, mas magaling gumawa ho ng bahay ang NHA kaysa sa DILG. Siguro, ireklamo po ninyo sa kinaukulan. Kami po ay susunod sa utos na ipinagkaloob po sa amin. Si Tiangco ay miyembro ng oposisyon, ang United Nationalist Alliance na pinamumunuan ni Vice President Jejomar Binay, ang sinasabing magiging standard bearer ng una sa 2016 presidential elections. Si Binay rin ang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council na siyang namamahala sa NHA. Habang si Rojas, bagamat nakalive bilang Pangulo ng Partido Liberal, ay itinutulak ng ilan na maging standard bearer ng administration party. Nagparaya lang siya sa kandidatura ng kapartido at ngayon si Pangulong Aquino. Tumakbo pa rin sa pagka-vice-presidente si Rojas pero tinalo ni Binay sa gitgitang karera. Nung isang araw ho, nasa Senado ho kayo, base ho, kung tama ho itong transcript ng Senado, may nasabi ho kayo na tungkol din sa housing sa question ni Senator Ejercito. Kaya unang-una personal ko ay hindi po tayong nangaagaw na eksena. Baka sa mga naiinggit dyan o kung saan. Nasabi niyo ba ho to? Oo. Sino ho yung tinutukoy niyo naiinggit ho dito? Hindi ko po alam. Ang sinasabi ko lang po, bato-bato sa langit ay tamaan, wag magalit. No? So hindi niyo ho alam kung sino yung naiinggit sa inyo? Hindi ko po alam. Matapos gisahin si Rojas, lumapit si Tiangco sa kalihim at nakipagkamay. Magpapagawa ka ng bahay. Kukuha ka ba ng dentista? O kukuha ka ba ng doktor? Wala naman personalan to eh. Trabaho lang naman to eh. He is entitled to his own opinion, but he is not entitled to his own facts. Napakabait ko, di ba? Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.